Good morning. Hello everyone. Welcome to my vlog. Mga ka-SK, dito po tayo sa Joyette's Farm, Zambales. At ngayon ay ang gagawin namin sila Gerald grass cutter sa kalamansi. At yan, para malinis kasi huminto yung ulan. At nababad masyado sa tubig yung kalamansi, medyo nasaktan din. At medyo natamla yung mga kanilang mga dahon. Yan mga ka-SK, at samahan niyo po kami. At ang gagawin po namin ngayon ay mag-grass cutter. Pagkatapos ang plano ni Gerald ay magpupurga ng kambing at kukuha ng napier. Tingnan natin kung magbalat yan. Yan ang balak niya kasi saglit-saglit lang naman ngayon. At nag-umpisa na sila magdamo. At ayan yung kanyang misis, nagdadamo na dun sa puno ng mga kalamansi, no? Yung hindi tatamaan ng grass cutter. Yan, tinutulungan siya na pagdamo ng kalamansi. At habang sineset up niya yung grass cutter, nauna na yung misis niya na maglinis-linis ng mga sa may puno. Ayan, no? Pati yung mga prutas natin, dahil nababad sa tubig, nasaktan din, no? Kaya ayan, at nag-grass cutter na si Gerald. Doon siya sa may mga kapal-kapal na damo. Kasi yung iba dyan na grass cutter na nila. So ito parang continuation na lang at tinutuloy na lang niya. Kaya yan, makapal-kapal yung damo. Kung mapapansin niyo yung ating kalamansi na mandal din, no, sa babad sa tubig. At tapos ngayon nag-uulan na naman dahil may bagyo. So sana makasurvive pa. Ayan, ang ating kalamansi, merong isang malaking puno na rin na tumaas na rin at namumunga na. Kaya yan, kahit pa paano. Pero actually talagang hirap yung kalamansi dahil sa babad sa tubig. So ayan, nakatsyempo sila dahil sa tumataas na ngayon damo nung huminto yung ulan. Kaya inumpisa ulit nilang mag grass cutter. So yan, yung ibang kalamansi may bunga na. So 2-3 yata may bunga na. Pero yung iba parang hirap lumaki dahil nababad ng uso sa tubig. Walang tigil yung ulan. So ngayon naka-tiyempo ng konti at medyo tumigil yung ulan. Yun, at nakapag-grass cutter. At yung ating mga prutas na tinanim, nahirapan din lumaki dahil sa dami ng ulan. Kung makikita nyo, yan, kung makikita nyo, talagang nangingitim na naman yung kalangitan. Yan, akala mo pa nga may tornado. Yan, at sana makatapos silang mag grass cutter bago umulan. Ayan, at ngayon nagmapadali nga rin sila para grass cutter nila bago umulan. At mag-ano pa rin sila, magpupurga ng kambing. So after ng grass cutter, kaya inagahan nila yung pagdadamo. Ayan, at kita nyo yung yung kalamansi, yung dahon niya parang talagang nahihirapan
dahil sa nababad sa tubig. Sana maka-recover at sana lumaki at maging masigla. Pero yan, nintay lang natin na talaga mag-araw-araw ng konti, yung talagang may init talagang matitikman yung mga kalamansi. Pag medyo ganun na, natuyo na, at saka natin lalagyan ng fertilizer yung mga kalamansi para maka-recover naman. Yan kung nakikita nyo yung ibang dahon niya naninilaw Yan mga ka-SK, at konti na lang yung kanilang grass cutter tapos na sila, kaya tapos yan, pahinga muna at break time. A few moments later. Ayan mga ka-SK, at purga naman ng mga ating kambing. Tapos na sila mag-grass cutter ngayon. Ayan, nagpupurga na sila ng mga kambing. Ayan, medyo mahirap-hirap tong trabaho ni Gerald dahil nag-iisa lang siya. Yung asawa niya tumutulong pero hindi kayang pigilin yung toro, no? Kaya yun, sinabi ko sa kanya, hawakan niya sa balbas para hindi masyadong pumalag. At yun, kahit papano, naisalaksak din niya sa lalamunan at yun, nainom naman at hindi naman isinuka. So ayan, lipat ulit sa kabilang kambing. Ayan, ito medyo kayang-kaya mong pigilin na niya kasi mga babae ito. Kayang-kaya niyang sakyan. Ayan. Ayan, nagpagpupurga at siguro gagawin namin to ng isa every month for 2 beses siguro every month para maka-catch up ng pagpupurga. Yung tapos every 2 months na ang gagawin namin. So ayan, para ma-deworm natin ng mabuti yung mga kambing at tumaba at lumakas kumain. So parang hindi sila sanay na ipurga. So kaya medyo ano pa sila. Ayan katulad niya yung lalaki na yan Ayan, lalaki po yan, walang sungay. At medyo matangkad din. So papatabain na lang natin. Yan, yan kayang-kayang sakyan ni Gerald. Yan, simple lang. Nakita nyo. Simple lang niya napainom yun. Hindi masyadong matigas ang ulo. Yung mahirap lang talaga yung barako, si Toro. Yun. Napakalakas nun. Parang wala. Yung mga welding nga, kumisan, yung kasusungay niya, natatanggal na yung welding. Yeah, masyadong malakas yung kambing na yan. Masyadong malaki. Yeah, macho. Ayan, at yung dumalaga natin, nag-iisa. Ayan, i-deworm lang natin. Pupurgahin din natin yan para lumaki ng mabilis. Ayan mga ka-SK, pagkatapos mapurga lahat ng kambing at mag-set sila, go na dun sa kabilang kanto sa labasan at kukuha naman sila ng napier. Tara po. 1,000 years later. Ayan mga ka-SK, dito na kami sa napieran. Yung may-ari po nito ay kakilala ni Gerald sa anong misis niya. At yun, binigyan tayo ng pahintulot na manguha lagi dito sa napier nila para kasi hindi nila maagad sa sobrang dami. Kukunti lang naman yung kanilang alaga yata. So, yun, binigyan kami ng napier. So, anytime pwede kaming manguha. Kaya yan, pagkataas nung magpurga ng kambing, dumiretso na sila rito. Yan, at nangunguha na nga si Gerald ng
napier, no? Ang gaganda ng napier, oh. So, ayan. Medyo malawak din po yung napieran kasama yung mga mga saging. So, ayan, no. Napakarami. So, yun, pwedeng mag-stock ng napier anytime kasi nag-uulan. Kaya pag hinto ng ulan, katulad niyan, medyo sumilip yung haring araw, tamang-tama, yun, nanguha sila ng napier para may stock sa sa farm ng pagkain ng mga kambing. Lalo na yung mga buntis kasi yung buntis ng na kambing, siya, hindi na makatayo sa sobrang bigat ng tiyan yata at matamlay na. Sobrang sakit siguro ng tiyan. Kaya yan, tamang-tama, nanguha ng napier at bibigyan niya ng napier mamaya. Kaya paano kahit nakahiga, makakain-kain ng kahit konti yung kambing. Ayan, kapal nung napier. At yun. Ayan, anong nangyari? At yan, si Jerel at pinawisan na, nagubad ng isang isang suot na damit. Kasi naganahan ng kumuha ng napier. Yun, hinubad niya na yung pandoble niya, no? Yan, at nakagreen na siya ngayon. Kasi pinawisan na raw siya. Mainit. Ang daming napier kasi, kung makita nyo, yan, malawak yan malaki-laki. Yung tinamnan nila ng napier saka ng saging. So, yan, patuloy pa rin ang pagkuha ng napier. At yung misis niya saka yung baby niya doon sa kulong-kulong, no? Habang nagtataga siya ng napier. Napakaganda, ang ganda. Kung may tanim ka ng ganito, okay. At masusuporta mo ng pagkain yung mga alaga. Kasi gustong-gusto rin yan ng pabo, yung napier. No? Kumakain din ng damo yun, yung pabo. Yung manok din. Ayan. Kumakain din ng damo yan, yung mga manok. So, yung napier, gustong-gusto rin nila yan. So, yun. At yung Madre de Agua na hiningi natin kay Ka-Farmers. Shoutout dyan. Ka-Farmers. Shoutout Angel ng San Juan Banyo, Arayat, Pampanga. Yan, na binigyan tayo ng ng Madre de Agua. So, yun, nagdadahon na. Pero, siyempre, paparamihin natin, papalaguin pa. Yun, medyo alternate sa napier. Ayan, at medyo marami na siyang nataga na napier, no? At ngayon, medyo inaayos-ayos na lang niya. At para makauwi na sila. At medyo magre-ready pa sila ng pagkain yata. So, yan. Medyo marami. Anytime naman pwede silang bumalik dyan. Dahil yung may-ari niyan, kakilala nila at ang nagbabantay niyan kamag-anak nung misis ni Jerel. So, anytime pwedeng bumalik dyan. So, yun. Meron na tayong source o pagkukunan ng ng napier. So, yan. At dami rin nagawa nito maghapon. Yan. Medyo nakatapos na naman sila ng isang gawain. Pagkuha ng napier. Mga ka-SK. Yan, at medyo, siyempre, meron ng service. So, kaya anytime, nakakakilos na siya. So, yan. At ready na. At bubuhatin na nila yung napier na nataga nila. At yun. Pati si misis niya, misis ni Gerald, tumulong na para maka-uwi na sila. At makapag-ready na ng pagkain. So, yan. Good job, Gerald, at sa misis niya. Shout out dyan sa inyong dalawa.
Sana huwag kayong magsawa at patuloy pa rin ang kasipagan nyo. Ayan. At ayan, hakot na sila. At siyempre, ang ating service, yung kolong-kolong ng Sunog Kilay Vlog, ayan na. Ayan, at uuwi na sila. 346 minutes later. Ayan po mga ka-SK, at nakauwi na po sila ng Joyette's Farm. At ayan, at nabigyan na rin nila ng makakain yung ating buntis na kambing. Hindi na po siya makagalaw, hindi na masyadong makatayo, kaya lagi po siya nakahiga. Ayan po, kumakain naman po kahit papano, at medyo namamayat na rin siya. Talagang nahirapan siya sa pagbuntis niya. Sana walang mangyari sa iyo, at mga anak ka ng normal, at masigla yung iyong mga anak, ating kambing. Nako, sana makaraos ka ng panganganak. Ayan po mga ka-SK, dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood, at sa inyong lahat, sa aking mga kaibigan. Maraming salamat dyan sa Pilipinas, at ang ating mga subscriber, shoutout dyan, at sa ating silent viewers, shoutout din po dyan. Ayan po, maraming salamat. Dito naman po muna. Ingat-ingat po kayo kahit sa mga kayo naruroon. At maraming salamat po sa suporta at panunood. At yan, paalam na po muna, at kita tayo sa sunod na upload. Maraming po salamat sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo dyan, and God bless. Bye-bye.